Naaresto pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte Marso nung nakaraang taon kahit may mga naunang pag-iitang pamahalaan na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas at kahit dumistansya ang palasyo sa ICC. Ang binanggit noon ng Pangulo ay ang Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them and we lived up to those commitments. Kaya ng pangalanan sa isang dokumento ng ICC bilang kasabwat o co-perpetrator ni Duterte sa kanyang drug war, sila Senador Bongo at Bato de la Rosa. Natanong ang palasyo kung muling makikipagtulungan ng gobyerno sa Interpol. Makikipagtulungan tayo sa Interpol but not with the ICC in the same way that we cooperated with the Interpol during the arrest of the former president. Ganun po mangyayari. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. Nanindigan din ang palasyo na hindi pagsuko sa soberanya ang pagtupad sa obligasyon ng bansa sa Interpol. Pero sa ngayon, wala pa namang warrant na inilalabas ng ICC sa mga pinangalanang kasabwat sa drug war. Bagamat umugong na yan laban kay Senador Bato de la Rosa, kaya Nobyembre pa siya hindi nagpakita sa Senado o sa publiko. Mensahe ng palasyo sa mga pinangalanang co-perpetrator. Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done. So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Sabi naman ng palasyo sa mga taga-suporta ng mga pinangalanang co-perpetrator, hindi kailangan magkagulo sakaling maglabas nga ng warrant ng ICC na legal umano at bahagi ng paggulong ng hustisya. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig, walang masasabi ang Pilipino dahil neutral yun. Hindi po maaaring impluwensyahan. Sa kabila ng mga pahayag na yan, ay hindi raw pinag-uusapan sa ngayon ang muling pagsapi ng Pilipinas sa ICC. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sa dokumentong inilabas ng International Criminal Court o ICC, tinukoy na kasabwat o co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang drug war, sina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo. Mula 2011 hanggang 2019, kasama raw sila sa pagpapatupad ng plano para i-neutralize ang hinihinalang kriminal sa pamamagitan ng karahasan tulad ng murder. Sa kaso ni Senador Go, nagsimula raw ito noong personal aide at special assistant pa siya ni nooy Mayor Rodrigo Duterte hanggang itinalaga siyang special assistant to the president. Mariing itinanggi ni Go ang alegasyon ng ICC prosecutors na tinawag niyang walang basihan, one-sided at hindi patas. Walaan niyang kaugnayan ang mga bintang sa kanyang mga naging papel at responsibilidad bilang Special Assistant to the President at Executive Assistant ng Alkalde noon ng Davao City. Nakasaad sa kanyang press release na ang kanyang mga responsibilidad noon ay administrative at clerical lang at hindi konektado sa police o operational matters. Dagdag ni Go, walang inutos na illegal sa kanya si dating Pangulong Duterte at hindi rin naman aniya siya susunod sa anumang illegal na utos mula kanino man. Sa huling sesyon ng Senado nitong Miyerkules, nakita pang dumalo si Go at naglabas din siya ng litrato habang namimigay ng relief goods sa Davao City nitong Biyernes. Pero sa kaso ni Senador de la Rosa, mula Nobyembre pa siya hindi pumapasok sa Senado mula nang umugong na may warrant na ang ICC laban sa kanya. Pero paminsan-minsan ay nagpo-post ito sa social media. Sa dokumento ng ICC, isinangkot siya ng mga prosecutors sa kaso mula rin nung alkalde pa lamang si dating Pangulong Duterte. At siya naman ay nakaupong hepe ng Davao City Police at kalaunan ay naging PNP chief. Wala pa siyang tugon sa pagpapangalan sa kanya ng ICC bilang kasabwat sa drug war. Pero nabanggit noong handa siya humarap sa anumang kaso pero sa isang korte lang sa Pilipinas. Naniniwala ang ilang senador na hindi pwedeng arestuhin ang sinumang senador sa loob ng Senado habang nakasesyon. I would stand by what sinabi ni Senate President Tito Soto noon na by tradition, while the Senate is in session, walang miyembro ang inaaresto sa loob. Kung nasa labas ng Senado naman, maaari bang gawin ang sinapit noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? I believe in the previous arrest, nagkaroon kasi ng sense na na-exhaust yung remedies dito. I mean, similar principles should apply, pero kung paano aasta ang Senado
in these two cases, dahil sa mga miyembro namin sila, Paniwala naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, dapat idaan sa local court ang anumang arrest warrant galing sa ICC o ibang foreign court. Pwede aniyang talakayin ng Senado sa Miyerkules ang mga posibleng hakbang sa issue at pag-aralan din ng mga abogado ng Senado ang dapat gawin. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Dati nang may dokumento mula ICC na nagsasabing may mga kasabwat umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang drug war. Pero ngayon lang ipinakita ang kanilang pangalan sa mga dokumento. Bakit kaya? At nangangahulugan bang may ilalabas ng arrest warrant laban sa kanila? Ang basa ng ICC Assistant to Counsel sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Noong 13 ng Pebrero, inilabas ng International Criminal Court o ICC ang dokumentong ito na pinapangalanan ang mga co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpatay sa mga anitoy kriminal na kinabibilangan ng umano'y sangkot sa iligal na droga. Kung dati redacted o hindi ipinakita ang mga pangalan ng co-perpetrators, ngayon lantad na ang pangalan nila. Sina Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo, ilang dating opisyal ng PNP na sina Vicente Danao, Camilo Cascolan, Oscar Albayalde at Isidro La Peña, former Justice Secretary Vitaliano Aguirre at dating National Bureau of Investigation Davao Regional Director Dante Gueran. Ayon kay ICC Assistant to Counsel, Attorney Maria Cristina Conti, ang pagsasapubliko ng mga pangalan ay maaring para mas klarong maipaunawa sa publiko ang ICC case ni Duterte. Yung pagdeklara at pag-disclose ng mga pangalan ngayon ay malamang sa malamang ayon sa utos ng pre-trial chamber o kaya ay upon agreement by the parties ng prosecution tsaka ng defense. Mukhang ito ay isang hakbang para mas maintindihan natin kung ano ba yung charges o yung sakdal na babasahin. Aniya, ang paglabas sa pangalan ng mga co-perpetrators ay hindi nangangahulugang mailalabas ng warrant of arrest laban sa kanila. Ang ICC sa ngayon ay hindi naman sinisilip o hindi nila kakasuhan yung lahat ng involved. Meron silang prosecutorial strategy kung saan yung pinaka-responsable ang kanilang kakasuhan. Pero sakaling maglabas ng warrant of arrest, ayon kay Conti, mainam na sundin ng Pilipinas ang prosesong nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute. Nakasaad dito na sa oras na matanggap ang warrant of arrest, nararapat itong ipatupad agad ng isang bansa. Ang naaresto, ihaharap sa competent judicial authority sa naturang bansa para alamin kung tama ang proseso ng pag-aresto dito at kung inirespeto ang karapatan nito. At kung nirespeto ang karapatan nito, yun nga lang, hindi nakasama ang Pilipinas sa Rome Statute matapos mag-withdraw noong 2019 sa ilalim ng Duterte administration. Dati nang sinabi ng DOJ, gusto nitong hintayin ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong isinampa ng mga anak ni Duterte na kumukwestiyon sa naging proseso ng pag-aresto sa dating Pangulo. Sa kanilang petition for writ of habeas corpus, sinabi nilang hindi umano na ipakita kay Duterte ang opisyal na kopya ng arrest warrant laban sa kanya. Hindi rin daw naaayon sa revised rules of criminal procedure at sa Article 59 ng Rome Statute ang pag-aresto sa kanya. Hinihintay pa ang desisyon ng Korte Suprema rito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.